Nananatili pa rin umanong nakabinbin ng impeachment cases laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Sa panayam kay House Secretary General Reginald Velasco noong Sabado, inihayag niya na hinihintay pa rin nila ang ika-4 na complaint na ihahabol sa naturang impeachment cases laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Velasco, nananatili sa 6 na mambabatas ang nagpahayag ng kanilang buong suporta sa 3 impeachment cases laban kay VP Sara. Malayo pa raw ito sa bilang na kinakailangan upang tuluyang umusad ang impeachment trial. Saad pa ni Velasco, kinakailangan daw kasi ng 154 na boto mula sa 308 na bilang ng House members upang makuha ang majority vote sa plenaryo habang 16 mula sa 30 boto naman para sa miyembro ng Committee on Justice. Nilinaw din ni Velasco na kung sakaling pam-alya ang impeachment cases laban, 1 taon pa raw bibilangin, upang muling makapag-file muli ng bagong impeachment complaint sa isang opisyal. Ang pagkakaiba ng depensa at prosecution sa isang Senate impeachment court versus sa isang judicial trial court? Actually, ang pagkakaiba dyan, sa Senate impeachment court, public yan, may TV, naka-video lahat ng sinasabi mo, so it can make you or break you as a lawyer. Kasi makikita doon kung magaling kang lawyer or pulpul ka na abogado. Ha? Eh, mukhang yung mga listahan doon ng mga nakikita ko, isa lang yatang maingay doon, no? Yung asawa na may kasong rape, manariglo yata. Pero siya magaling abogado. Magaling siya magaling. 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 Wala kaming pinangalanan. Magaling. Yun talaga ang lawyer. Magaling magaling. Yung iba doon, yung nagpapaamin kay Pangulong Duterte na, is this your extrajudicial confession? Sinabihan sa ni Pangulong Duterte, Panyera, wag mo kong gawin ganyan. Hindi tayo korte. yun. Kasi nakita natin, yung ibang mga sa 11 prosecutors ng Congress, yung iba doon, hindi pa yata naka-appear ng korte kasi walang practice yun. Hindi pa kaya nakagawa ng affidavit o yung GA na tinatawag, no? Judicial affidavit. Hindi pa nakakandak ng cross-examination or even direct examination. Pero nagtapang-tapangan sa mga quadco. May ganun talaga. May ganun na... Pero wala doon attorney si attorney feeling lawyer, attorney Google. Ano? Kasi hindi na siya lawyer. Hindi siya lawyer. Si Mr. Google siya. Si Mr. Google. Google na nakita ko ng bisikleta. Tapos may picture na matanda, pinaliguan niya. Tama. Tapos sinagot na ng puwet. Oo. Tumawa ang mga tao kasi overacting. May artista talaga. Ayun. Wala akong, nakita ko rin hindi yun, ako negative sa mga artista. Yeah. In fact, I admire sa mga showbiz. Pareho tayo. Diba? Pero yung artistang pilit na pilit, iba yun. Yung mga artistang matitino, like si Senator Robin Padilla, maayos na. Senator Bong Revilla, kahit may mga pagpupuna tayo, maayos naman ang ginagawa niya sa Senado. Pero may iba dyan na okay. Overacting. Pero Attorney Mark, bakit sinasabi mo na magkaiba po ang diskarte sa pagpapatakbo ng trial sa Senate Impeachment Court kaysa regional or sa Judicial Trial Court? Okay, umpisahan natin ditong tinatawag na quantum of evidence. Ayun, sige. In court kasi, pag criminal case, kailangan niya ng proof beyond reasonable doubt. Proof beyond So, ibig reasonable sabihin, doubt. walang kaduda-duda na ikaw ang gumagawa sa krimen na yan. Yan ay sa korte. Sa criminal case. Sa criminal case. Sa civil case naman, may tinatawag na preponderance of evidence. Anong ibig sabihin? Pabigatan ng ebidensya. Ebidensya ko, kung sino pabigat ng ebidensya, ikaw manalo. Yun yan, ha? So, similar ba sa isang civil case procedure ang Senate impeachment trial? Ang impeachment trial, tingnan natin, ano bang penalty ng impeachment? Sige. Kasi, pag criminal case kasi, kulong. Pag civil case, magbayad ka. Yan. So, ano yung penalty ng Impeachment case? Ang penalty ng impeachment, tanggal ka sa pwesto mo and you will be disqualified to hold any other government positions. But you will not be automatically put into prison. Walang kulong. Walang kulong. Kasi ang impeachment is not a criminal case. It's a political process. So, it's a political process, it's a political circus, but hindi siya matatawag na criminal case, hindi rin siya matatawag na civil case. Kaya pala sabi ni Senator Joker, late Senator Joker, it's a quasi-civil, but at the same time, more of a political procedure. Narinig ko yan kay Kwan. Quasi-civil. Quasi-civil. So, pinakamalapit na kapareho niya, yung tinatawag na administrative case. Ayun. So, ang kailangan na malinaw, So, hindi siya civil, hindi siya criminal case, but hindi din siya administrative case. But ang pinakamalapit na kaparehan niya is yung tinatawag na substantial evidence. Substantial evidence. So, requirement yan na ebidensya sa mga administrative cases. So, lower degree yun.
from proof beyond reasonable doubt to preponderance of evidence. Pangalawa siya sa criminal case. Second. Ganun. Mas mababa konti. Second degree. Oh, Okay. yan. Pangalawang tanong. So, ang Senate nag-adjourn kahapon. It was not tackled at the plenary. At sabi ni Senator Joel Villanueva, they will resume session by June 2. At sabi naman ni Senator Coco Pimentel, bakit sila nagmamadali? Ang Senado ang may kapangyarihan para mag-determine kung anong gagawin sa kanilang Tama. inakyat. Tama. Please your action to this. Ang tinatawag, yung na-adjourn kahapon sa Senado is the Senate as a legislative body. Ang kahapon. Ang kahapon. Okay. But ang Senate kasi may dalawa ang personahe. Personahe ng Senado. As a legislative case, a legislative body, gagawa sila ng Batas. May tinatawag din silang, they can also act as an impeachment court. Iba naman yun. Which is also mandated to them by the By Constitution. the Constitution. Ayun. Hindi ibig sabihin na adjourn na sila, hindi na sila pwede mag-act as an impeachment court. Klaro May binabanggit si Atty. Mark, kahit nag-adjourn ang legislative function nila, which June 2 pa ang session resume, they can gather again as a plenary body but to convene and declare themselves as impeachment court. Ayun yan ha. So hindi ibig sabihin na adjourn na sila, natuwa dyan, adjourn na daw. Yes, adjourn na sila as a legislative body, but wala pang na-adjourn, wala pang na-convene ang Senate as a impeachment court. Attorney Mark, ang tanong dito, kung sa plenary or sa legislative function, kailangan ang quorum, which is majority number plus 1, sa pag-convene into an impeachment court, is it also required? Yes, of course. Kasi ang impeachment court, collegial body yan. Hindi pwede ang mag-decide lang isa. Senate President Senate President lang. Kailangan, pag-preside niya doon, kung 5 tao lang nandun, 12 lang sila nandun, hindi pwede matuloy yan. Kasi kailangan ang quorum. So pwedeng yan ay questionin sa Korte Suprema at maging invalid kung ituloy nila? Yes, maging invalid kung ituloy nila kasi kailangan ng quorum. Klaro mga kababayan. Ang tanong dyan, ka Eric, election na. Next week campaign na. Next week mag-campaign na. So, ano bang gagawin ng mga senador nito? Mag-campaign ba sila? Or gagawin nila ang trabaho nila bilang isang impeachment judge? And hindi lang basta-basta yan, sabi ni Atty. Mark kahapon, kung ipagpapatuloy namin, they are facing right now a very volatile political situation na pwedeng pumabor sa kanila o pwede pong ito ay maging negatibo kung hindi nila maaayos na parang pinipersecute at iniipit at ginigipit si Sara Duterte, bagamat ito ay maniobra sa larong politika ng House of Representatives, hindi po automatic na lalaruin ang political game na yan ng Senado. Tama yan. For example, this coming, assuming na mag-start sila sa impeachment court, January 2 na. February, June 2 na. O, ibig sabihin, hindi mo na nila yan asikasuhin, antayin nilang bumalik sa June 2. Sige. June 2 mag-start. After June 2, hanggang June 30 lang sila. Kasi mag-end ang term. Mag-end ang term nila. After ng end ang term nila, iba naman ang mga judges. Di ba? Oo, kasi may new composition. Tapos, doon naman sa Congress, iba naman ang mga congressman. Kasi 3 years lang term ng congressman. Itong mga grupo na tambaluslos, marami dyan graduating na. Baka iba naman din, iba naman ang desisyon. Pero for sa akin, kung ako yung masusunod, mas maganda, ituloy ang impeachment ngayon. Bakit? Ngayon na, bakit? I'm very convinced na hindi ma-acquit si BP Sara kung Senado, ngayon na senador ang boboto. Kasi sa aming pag-analisa ni Atty. Mark Tolentino, 3 bagay yon. Una, marami dyan ang kanilang pagtingin sa Duterte brand of leadership, nirerespeto pa rin nila. At wala silang masamang tinapay para gawin ang isang kalunos-lunos na pangpolitikang maniobra na tatanggalin nila by way of impeachment decision conviction ang isang mandato na napakalaki, 32 million. At pangatlo, it's an election period. Tama At yan. they will really invite a political disaster and setback kapag ang mga nagboto kay Sara Duterte, kahit kalahati nito loyal pa rin sa kanila, at ang kanyang ama na may very popular following na hindi rin bababa yan sa mga 10 million na mga solid voters, ang unity votes ng Iglesia ni Cristo. So mga 20 milyones na mga botante ito, Atty. Mark, na ang kanilang simpatya will become sway votes sa mga senador. Hindi tayo pwedeng palagi lang relax lang. Hindi tayo pwedeng magkumpiyansa. Kasi kung ngayon lang, pwedeng ma-acquit si BP Sara sa impeachment trial kung ngayon lang. Bakit? We are talking here of the evidence. We are talking here of the political alignment. Yun, that's the term. 16 lang kasi ang kailangan para ma-convict. Diba? 16 senators. Hindi nila makuha yung 16 kasi wala si
si Robin Padilla, Robin Padilla, si Bongo, si Bato, si Bato de la Rosa. yung dalawang bilyar, Yung dalawang bilya sigurado hindi Oh, mabuto yung- sa kay Sara. yung dalawang Ejercito Estrada. Pwedeng Oh. no ito. Oh, wala na. Si Senator Amy sigurado tayo papunta Oh. abstention. Si Amy. Si Mig Subiri hindi yan Big susuporta. Superi. Wala na, tapos na. Siyam. Oh. Si Coco Pimentel posible Kasi mag-abstain din. yan, abstain yan. So wala na, acquit na si VP Sara. Kung si Senate today, but what if lutuin ang eleksyon? Yun. Manalo 12-0. At yun ang pinoproject ni Marcos Oh. Jr. at nila Martin Romualdez. What if 12-0? Pag 12-0, ibig sabihin, Delikado. delikado. Kung ang impeachment Will start matuloy after na ng eleksyon, sa July na. under na ibang senator na, pag matuloy yan, delikado. Ayun. And which brings us to the point ni Atty. Mark kahapon before we left off dito sa topic natin na magiging political issue ito sa kampanya. Yes. Sapagkat magtudokayod ngayon ang grupo ng mga Duterte political camp para hindi po masolid 12-0 ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez ang resulta ng eleksyon sa pagkasenador. Therefore, ang mga solid Sara supporters, solid Rodrigo Duterte supporters, Atty. Mark Tolentino, will be now forced to do double time in the campaign to deliver the winning votes for their senators. Oh, tama ganoon. Kasi for example, ang gagawin natin, mas mabuti, iboto natin yung PDP Laban. 8 lahat yun. Yung sino pa yung iba dyan? Si JB Hinlo, si Lambino, si Senator Bongo, si Bato de la Rosa, si Philip Salvador, si Pastor Kibuloy, si Marcoleta, Bundok. si Jamie Bundok. Oh, yun. Okay. Tapos, pwede pa si Atty. Vic Rodriguez. Senator Vic Rodriguez, okay din sila. Pwede yan. Sino pa iba dyan? So may mga 9 or 10 kasama si Pastor Kibuloy na kaibigan namin personal Yes. at deserving naman. Pwede ganoon. So pwedeng magkakuha sila ng 9 or 10. May So may kaya ilaban. ayun, klarong analysis. Pero kung 12-0, 12-0, delikado. So, ibig sabihin, kung if you are a pro Duterte, huwag nyo nang iboto yung 12 doon sa kabila. Tudo kayod ka na ngayon. Safe vote ka na. Ganun yan. Kasi pag may isa, dalawa, delikado. Ayun, klaro. Magandang analysis na Atty. Mark Tolentino. Sakaling hindi po maitutuloy ang impeachment trial kay Sara Duterte until June 30, mula ngayon, ay may possibility na ang game plan doon siya lilitisin sa bagong komposisyon ng mga senador sa July na. Tapos, paano kung 12-0? O kaya 10, 11, 1. Yun yan. So, ang kailangan boto, 16. Makukuha nila. Baka posible makuha nila yun. May punto Don't ni Pista. forget, pag ma-impeach si VP Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo bilang presidente, O saan man. mayor, senador, o ano man for life. Ayun, klaro ha. For life. Perpetual disqualification to run and be in public office. Yes, perpetual disqualification, same time, matanggal siya as Vice President. So ito pa, so the game plan, tama pala no? The game plan is to make the senators right now go into panic mode, no? Mag-away-away ito. Kasi nga magiging malaking political issue sa kampanya kung ang mananalo ba ay mga manok ni Bongbong Marcos Jr. at ni Martin Romualdez sapagkat ang game plan nila is to execute the plan of removing Sara Duterte through impeachment conviction sa Senado by July. Hindi lang removing, disqualifying for life. For life. So klaro ha, Kahit barangay kagawad, bawal lang tumakbo Si Sara Duterte. Si Sara Duterte. kung makonvict siya Yan sa yan. impeachment court sa Senado. Right now, dihado po ang manok ni Martin Romualdez at ni Marcos na makakakuha sila ng solid 16 votes of conviction. Sa ngayon na Sa ngayon. Okay. So we do not know sa after election baka Ayan, bumalik. Somebody's trying to Sabotage our connection. Kasi yung ginagawa natin, this is just our analysis. Attorney Mark, may tanong, magandang sagutin mo please. Bakit si Erap na-convict, naging mayor pa sa Manila? Hindi po siya na-convict, tama ba? Yes, si Mayor Erap, nung presidente siya, hindi siya na-convict. Sa impeachment Kasi court. hindi natuloy ang impeachment. Ayun. Kasi yung history noon, may envelope. Yung sipidan. I-open ba natin ang envelope or hindi? So sabi nila na hindi open. So nagbotohan. Pagbotohan, nanalo yung hindi i-open. No to Tapos, opening. May sumayaw pa na senador. Di ba? May sumayaw. Pagkatapos siyang sumayaw, yun na. So, nag-walk out na ang mga prosecutors. And then, ang mamamayang Pilipino, pumunta na sa EDSA, nag-revolusyon na. so hindi po natapos ang buong
impeachment court trial, therefore hindi po na-convict si Erap Estrada. Hindi siya Sa impeachment court. Hindi siya na-convict sa impeachment but natanggal siya through people's People power. power. At ang Okay. sabi ng Supreme Court sa naging desisyon, nang siya ay umalis sa Malacanang, it was called constructive resignation. Oh, yan. So, yun ang issue ni former President Joseph Estrada. Pangalawa naman, yung kay former Ombudsman Gutierrez, Mercedes Gutierrez. may impeachment, but hindi natuloy ang impeachment kasi nag-resign. Nag-resign siya, inunahan Oh, niya. yan niya. Pangatlo naman na-impeach, Si Chief Justice Corona. si Chief Justice Corona, siya ang na-convict. Na-convict. Oh, Ayun. yan. So, na-convict si CJ Corona, so na umalis siya, of course, nasaktan siya. Actually, after 1 year, namatay siya. Namatay siya kasi sa stress. na depression. Depression. Chief Justice siya. Pinahiya. Kahit government agency, Mm. kasi nga perpetual disqualification. At pinahiya siya ng todo. O pinahiya siya ng todo. At alam niyo ba ang rason doon na bakit tinrabaho ni Pinoy yun? At may labi money yun, na Bulgar yun. Tag 200M ang PIDAP na ibinigay, no? Hindi lang 100M, 200M, no? So in history natin ka, Eric, I think there are 4 na impeached. Si Joseph Estrada, pero hindi siya na-convict sa Hindi na-convict Senate Court. kasi hindi natuloy ang Hindi natuloy. impeachment. Si Gutierrez, Ombudsman Gutierrez, na-convict, na-impeach siya, Pero, nag-resign siya. Pangatlo, si CJ CJ Corona, na-impeach siya at na-convict siya sa Senate Court. Senate. And pang-apat, ang na-impeach ngayon, si Sara VP Duterte. Sara. And kailangan natin bantayan yan kasi, imagine, yung history. Hindi natin history kasi di siya may opinion. yeah, go ahead, attorney. 4 ang na-impeach. 4. Ang 4 ang na-impeach. Sino ba ang nakalusot sa 4? Sa tatlo. Sa tatlo. Sino ba nakalusot sa tatlo? Wala. Wala. Joseph Estrada natanggal sa People Power. Si Mercedes Gutierrez nag-resign. Pressured. Ang isa na-convict. Na-convict si CJ Corona. So ibig sabihin wala talagang nakalusot ba na for example na-impeach ka, na-acquit ka tapos tuloy yung trabaho. Tuloy yung trabaho. Walang ganun. Mayroon pong ganyan na nangyari, pero ang alam ko, ang kay Bill Clinton, he was impeached at the Congress, Yeah. but was he acquitted at the Senate? Acquitted sa Senate. Acquitted si Bill Clinton. US yan. Sa US, yung Monica Lewinsky scandal. Monica Lewinsky. Nasobrahan sa pag-ibig. Nag-overflow. Nag-overflow sa pag-ibig. Yeah, so US yun. Sa Si Bill US. Clinton, Impeached din siya, Na-impeach siya. pero acquitted sa Acquitted siya sa Senate. Tama ba? Acquit? Tama yan. Acquit siya. I think, Acquitted. kasi masaya ang mga Amerikan sa kanya. Kasi okay ang ekonomiya. Bumangon sila. Panahon ni Bill Clinton. Sabi ng mga Amerikano, wala kaming pakialam sa landi ng presidente natin. It's the economy. PH. Wala kaming It's the economy, stupid. Wala kaming pakialam sa mga Kalandian niya. Sumobra yung pag-ibig niya sa ibang babae. As long as maganda ang ekonomiya na. Ayun, klaro pa yun, ha? Pero sa Pilipinas, may pinupunto si Atty. Mark Tolentino. Ito po, tatlo. Natanggal si Erap Estrada dahil siya ay naiskandalo sa impeachment. He was not convicted, Tama. but he was kicked out of office due to people power. Ang pangalawa, nag-resign. Nag-resign dahil sa pressure si Ombudsman Mercedes Gutierrez. Ang pangatlo, na-convict Si Chief Justice sa late Corona. So, wala pa talaga na-impeach na isang government official na nakalusot. nakalusot. So, bantayan natin kay Sara Duterte. kailangan ni VP Sara kayo ng tulong. Kasi, kung makalusot si VP Sara, she will be the first in history of the Philippines na na-impeach but nakalusot at maging presidente. Attorney Mark, ito ay direct, straightforward question sa iyo. May nakaabot sa aking impormasyon, hindi ko lang sa iyo tinanong kanina, na nagbubuo na ng Defense Legal Panel Team. May mga- Si Vice President Sara Duterte in preparation. Of course, At lumalabas po doon ng mga pangalan. Ang isa doon ay Attorney Mark Tolentino. Narinig ko po ito Tingnan at natin. sa tingin ko po ay deserving po ang aking kapartner to represent one of those legal defense counsels na manindigan sa pagtatanggol kay Vice President Sara Duterte kung totoo po ang naririnig kong ito na pinaabot na impormasyon sa akin. Oy, congrats ang partner mo pala sa kapartner ng bayan na si Attorney Mark Tolentino, isa sa mga napipisil na maging defense counsel o legal defense team ni VP Sara Duterte. Sabi ko, hindi maganda. Actually, depende yan ni VP Sara. But I'm offering as a volunteer lawyer. Right now, on air sa ating programa, sakaling ikaw ay lapitan at i-invite, are you volunteering your services? Yes, I'm offering it as a volunteer lawyer. Okay. Same also ni yung kapartner natin si Rolex Suplico. Tumawag sa akin. Why not? He wants to volunteer also as a lawyer. Klaro ha, ito yung mga matatapang na mga abogado to. At dito magkakasubukan dahil hindi na nila hawak ang korte sa Senado. Ang third naman na gusto mag-volunteer, si former Secretary John Casiciones. Ng Department of Agrarian Reform. Yeah, so yung kausap ko kagabi, usap-usap And kami. I also heard, Attorney Mark, maliban sa iyo,
na napupusuan daw ng legal team na mabubuo para sa pagdepensa sa ating pangalawang Pangulo ay si former Justice Secretary at naging Cabinet Secretary din sa Department of Labor at magaling na abogado na si Bebot Bello. Yun ang mga sabi-sabi. Oo, narinig ko pa lang ito. Mga sabi-sabi pa lang yan, hindi pa confirm yan. Ang final say is the Vice President. But of Ayun. course, ang daming mga lawyers na gusto magbulot. Pero nag-abot yata kayo ni Vice President Sara Duterte sa College of Law sa San Beda. Yes. Nagkamot kami. Magkakilala po sila. 2 years kami nagkasama. Sa San Beda Law. Yes. Ayun. Klaro akala nyo pipitsugin itong aking kapartner Kasama ko, kumain kami sa pizza. San Beda Law to. Shaky siya tayo. Sa mga kantin doon. Yes, of course, kasama si si Attorney Sal Panelo. Pinag-usapan lang yan, pero hindi pa confirm. Pinag-usapan lang. Ito po ay naka-float among the legal circles. Yes. At maganda rin kung nandyan si Attorney Rolex Suplico sapagkat ito ay may karanasan din Sa sa ganyang mga laban. Sa lahat ng mga abogado na napag-usapan, Mayroon kayo? Mayroon, may live pa kami. Yun, akala ko nawala na naman kami. so, 1 minute. Sorry, sorry. So, 1,288 ngayon. So, Pag-i-end muna. So, dito, nag-gurguro yung schedule natin. Pasensya na po, hindi namin mapokontrol. I'm sorry about that. And Attorney Mark, you were panel ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang amang si Rodrigo Duterte po. So, yung ibang mga abogado, mga chismis pa lang, pinag-usapan pa lang, Na-float pa lang. float pa lang kasi naghanda sa team for the defense. Kasi, for example, may kaso ka, dinimanda ka. Maganda ka talaga ng team, ready ka na ng team. Agree. So, hindi naman yung sabihin na final, pawala pa yan. Isa lang final dyan, isa lang confirmed dyan, si former President Digong Duterte, ang maging Chief Legal Counsel ni BP Sara. Wow, rockstar po ito. Mga kababayan, while we're waiting for a joint live stream at nami-maintain ni Ka Eric dito sa YouTube live ni Ka Eric Celis, kasama ko pa rin po ang kapartner ko sa kapartner ng bayan sa Attorney Mark Tolentino. You were saying kanina, Attorney Mark, na kung sa isang popular na eleksyon, it is beyond debate na lalamon po ng alikabok ang sino mang ilalaban kay Sara Duterte saang banda man ng eleksyon gaganapin ngayon, bukas o sa 2028 sapagkat very popular and very strongly wide ang pagtanggap ng taong bayan kay Sara Duterte ng kanyang ama. So kaya tatanggalin siya bago pa dumating ang 2028. Do you think magkadugtong ito papunta doon sa game plan of concentrating and consolidating power beyond 2028 on the part of the Marcos Romualdez? Kasi kung makonvince si VP Sara, wala nang VP Sara for 2028. Wala nang tatakbong presidente sa 2028. Wala nang Sara Duterte for 2028. Kung makonvict siya. Yan. Kasi under the Constitution, pag na-convict ka for impeachment, you are perpetually disqualified for life. For life ka, bawal ka nang makatakbo or kahit appointed position In of any government agency. Klaro, mga kababayan. Kaya game plan is they cannot win in a fair and objective election that will be honest and transparent. Sabi ni Attorney Mark Tolentino, the laying out of an impeachment attack against Sara Duterte is in preparation na hindi na siya makapag-participate pa at maparalisa sila politically pagdating ng 2028. So yung impeachment, okay, tingnan natin ha. Ayun, magbabalik na po ang joint live stream. So yung impeachment, Vice President, tagalin. Kasi papalitan siya kung sino man maging Vice President niyo. Ayun. Papalitan siya. Kung papalitan man si VP Sara, ang mag-nominate dyan si BBM, pipili siya sa mga senador or mga congressman kung sino ang gusto niya maging Vice President. At may possibility po na ma-appoint niya kung sakali hypothetical discussion and scenario setting sakaling natalo sa impeachment court at na-convict si Sara Duterte, hindi na siya pangalawang Pangulo, Marcos Jr. can appoint anybody including Martin Romualdez. Including Martin Romualdez. And in the last year niya, pwedeng ibigay niya kay Martin Romualdez ang pagkapangulo, bababa siya 6 months before election. Possible ganon. So, for Pwede. example, wala na si BP Sara. So, si BBM, pipili siya ng Vice President among the senators or congressman. Pag nakapili na siya, nomination pa lang yun. Kailangan pa i-confirm Ng majority ng congressman at majority ng Senado. voting separately. It was done kay the late Vice President Festo Dingona. Buhay pa si Tito Nico na. Buhay pa. Buhay pa si Tito Dingona. Buhay pa. Sorry po. Buhay pa. Sorry po, Vice President Tito Dingona. Buhay pa. Si Senator Nini Pimentel ang patay na. Oo, yes. I'm sorry, Tito Gingona. So si Tito Gingona, siya yung pinili ni Gloria Arroyo ni former President JA. Tapos kinonfirm siya ng Senado, kinonfirm din ng lower house. So it was done. It was done. Okay. So, Attorney, may tanong dito. Hindi ba daw na nakabalik si Erap sa politika dahil nagkaroon ng clemency or pardon
I think it was not about the impeachment. Yeah. Is yung clemency or pardon ni President Joseph Estrada Was yung kanyang conviction sa sa Sandigan plunder. Bayan. Sa plunder. At ang alam ko ang judge dyan ay Tatay Lorraine Badoy. Yes. Si Judge Badoy. Si Justice Badoy. So, after the conviction, pwede ka kasi, yung tinatawag na executive clemency, pwede yan pag final and executory. Ayun. So, ang ginawa ni President Joseph Estrada, hindi na siya nag-appeal. Kasi para maging final. Kasi kung mag-appeal siya, hindi pwede siyang hindi siya pwede i-granted ng executive clemency kung mag-appeal siya. And he was given the executive clemency by then for President Gloria Macapagal. Yes, after the finality ng decision ng Sandigan Bayan. It was not with the impeachment related. Yes, iba yun. Klaro ha? So in history sa Pilipinas, ang na-impeach apat. Pero ang yung tatlo natanggal, natanggal ang tatlo. ang naiwan ngayon si Vice President Sara Duterte. Will she make another historical twist na hindi siya matatanggal because she will be acquitted sa impeachment court kung ito'y gagawin ngayon? Pero ang tanong ng ating mga viewers, Attorney Mark, paano kung majority of senators ni Marcos mananalo 10, for example, versus 2? So they have 10 at mayroon pang pondo na mga 6 na loyal sa kanila. What will happen kay Sara Duterte kapag yan ang nangyari na makukuha ang conviction against her? Yun ang possibility na matanggal siya as Vice President and disqualified siya for life. Wala na. So, yun ang mga possibility. That's why, ngayong eleksyon, dapat pumili tayo ng mga senador na karapat-dapat at hindi yung mga senador na this election in 2025